Mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yan ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. Sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong si Mike Abby, mga kababayan. Yung journalist na mambobodol ba? Talagang napakalaki ng problema ni Mike Abby, mga kababayan. Alam na daw. Alam na kung anong klaseng tao itong si Senate President Chis Escudero. Kung hindi pa pabor sa kanila, mga kababayan, masamang tao. Pero pag pumabor sa kanila, mabuting tao. Yan yung pagkakaiba, mga kababayan, sa mga taong mambubudol kaysa mga taong totoo. Itong taong ito, itong si Mike Abby, talagang mambubudol ito. Noon, mga kababayan, ay talagang puring-puri niya itong si Chis Escudero na magaling daw, may paninindigan daw. Pero ngayon, mga kababayan, wala na. Sira na daw yung pagkatao nitong si Senate President Chis Escudero. At dapat daw palitan na. O ikaw na yung pumalit doon. Baka sakali na pagpukpok mo ng martilyo doon. At sabihin mo tuloy ang article of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Hindi niya tinatawag na Vice President yan, mga kababayan. Ang tawag niya kay Vice President Sara Duterte ay Sara Duterte lang. Ganito ito, kabastos itong tao na ito. Kaya dapat din natin siguro, hindi naman natin bastosin ang husto, bastosin natin ng konti. Kunti lang, huwag naman masyado. Ito na, mga kababayan, huwag natin ito mapatagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Nasira na ng tuluyan si Senador Chis Escudero. Ano? Bakit nasira na ng tuluyan? Dahil nga pumabor, bumuto itong si Senate President Chis Escudero na ibalik yung article of impeachment sa Kongreso. Kaya ganun ba? Sige, patuloy natin. Ano po ang mangyari? Matuloy o hindi ang impeachment ni Sara Duterte? Pero nagkahalit na nawala na ang tiwala, nakilala na kung ano ang pagkatao at kung sino si Escudero. Mahirap na pong buray niya. Mahirap po yung may balik ganong kadali. Actually, mahihirapan na may balik ni Senador Escudero ang tiwala at paghanga sa kanya ng mamamayan. Ang tanong ko naman, Mike Abby, ilan ba kayo? Mas nakakarami ba kayo sa mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte? Ilan lang ba kayo? Ilang bisis na ba kayo gumawa ng mga rally? Pero nilalangaw. Ilan lang yung pumupunta. Yung mga nagsipuntahan, kung maalala ninyo, mga kababayan, yung gumawa ng kilos protesta, itong si Talunan at Trillanes, no? Yung tumakbo ng mayor sa tumakbo ng pagka-mayor sa Caloocan, na Talunan naman, mga kababayan, ay mayroong mga nagrereklamo doon. Yung mga matatanda na ang pangako sa kanila ay babayaran sila ng 500. Kaso nga lang, mga kababayan, yung nangyari ay magkano lang yung binigay. Kaya nagreklamo, kaya nabulgar yun. At huwag kang magmayabang, Mike Abby, na marami ng galit. Mahirapan ng bumalik ang tiwala ng taong bayan kay Senate President Chis Escudero. Sa ngayon pa nga lang, mga kababayan, parang sa tingin ko lang may kahit pa paano, may paninindigan itong si Chis Escudero. Nakaramdam na kasi ito itong si Senator o Senate President Chis Escudero. Mabanggit yung pangalan nito Senator Chis Escudero. Nakaramdam na ito kasi nga malapit na naman yung eleksyon. Pagdating ng 2028 presidential election, may balak ito. Kaya alam ni Chis Escudero mas nakakarami itong mga pumapabor kay VP Sara Duterte. Kaya nakikita naman, mga kababayan, kung hindi mas marami ang mga pumapabor sa mga Duterte, yung mga pumapanig sa kampo ni Vice President Sara Duterte, paano mag-number 1? Si Senador Bongo. Number 3, si Senador Bato de la Rosa. O nasaan yung mga taga-alkansya ng Bagong Pilipinas? Nasa dulo, nasa gitna. Kaya ramdam ng mga senador na talagang may paglalagyan sila.
At alam nila man na mas nakakarami ang sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. O, ito patuloy natin. Ikaw lang kasi Mike Abi, napakabugok mo eh. Yan po yung aking opinion at interpretation sa nangyayari. Dahil nga ho sa pagkaka-delay ng 4 na buwang mahigit ng article of impeachment na dapat ay kanilang ginawa. Ito ngayong nirereklamo din ni Senate President Chis Escudero. Pagdating sa kanila, gusto nila na apurahin itong Senado. Pero mga kababayan, ilang buwan ba na nakabinbin yan sa Kongreso? Bakit hindi nila kaagad-agad? O ito yung pananaw ko mga kababayan. Kaya hindi nila inakyat sa Senado kaagad itong article of impeachment laban kay VP Sara Duterte dahil tinapos muna nila yung narinig nila. Hindi pa kasi sila sigurado nun mga kababayan na magkaroon ng malawakang rally for peace itong Iglesia ni Cristo. Isa yan sa mga kinatatakutan ng mga congressman na yan. Dahil alam nila na ang Iglesia ni Cristo ay suportado. Yung sinabi, pagkukunwari nitong siya Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Diba? Nagrally. Nagkaroon ng rally for peace itong Iglesia ni Cristo. Pagkatapos mga kababayan, kaagad-agad, nagpatawag sila. Nagpapirma sila mga kababayan na ayon pa sa mga ibang congressman ay hindi man lang binasa kung ano yung napaloob sa article of impeachment na yan. Basta lang ganun makatanggap ng 150 million. Marami namang congressman ang nagsasabi niyan. Yung iba nga hindi pumirma. Dahil yung iba talagang may mga paninindigan. Pero yung iba na hinahabol lang nila, kasi nga nalalapit na yung eleksyon, pumirma. Tapos ngayon sisihin ninyo yung mga senador na alam naman ninyo, pagpasok doon sa Senado, ay mag-i-eleksyon na. Sino ba yung haharap doon sa article of impeachment na 12 senador lang ang natitira? Matutuloy din ba? Paano yung pangangampanya? Bising-busy yung alkansya ng Bagong Pilipinas. Na mangangampanya, ikaw naman Mike Abi, niluloko mo naman yung mga taga-suporta mo. Mga uto-uto ba yung mga supporters mo? Mga gamunggo din ba mga utak ng mga yan? Hindi ba nakakaintindi yan? Kawawa ka naman, Abi ka. Trabaho. Nagkaroon ng trial dapat mula pa ng February. Kung kailan nakabakasyon sila, bakasyon ng Kongreso, Senado, hindi nila ginawa dahil bakasyon daw sila. Kung kailan naman po malapit ng maraming trabaho sa pagbubukas ng 20 Congress, ito naman hindi pwedeng tanggihan sa kanila gagawin. So sabay-sabay ang trabaho. Yan po ay maling diskarte ng liderato. Kaya nga panawagan palitan na si Escudero. Ang panawagan nga ng iba resign. Hindi ko alam kung paano nila pinag-resign. Pinag-resign ba nila as Senate President o pinag-resign nila as Senador? Hindi humalinaw kaya kayo mga mamamayan kung nananawagan kayo ng resign, Escudero, liwanagin po ninyo kasi dalawa yung kanyang posisyon. Kung mananawagan yung mga ilan na mga kakampi ninyo na mag-resign itong si Escudero, dapat pinakinggan mo din, Mike Abi, yung mga hindi lang libo milyon nating mga kababayan na nananawagan na magpa-drug test itong si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi mo man lang nabanggit dyan sa programa mong hindot ka na dapat Pangulong Marcos magpa-hair follicle test ka? Dahil milyon nating mga kababayan ang nananawagan. Tapos sa kakarampot na mga tao na mga sinasabi mo mga taga civil society na mga yan, gusto mong mag-resign, magbitiw sa pagkasenador itong si Senate President Chis Escudero. Ang kapal ang mukha mo, Mike Abi ka, para sabihin mo yan. Patuloy natin daw. Yung pagiging senador, elected dyan. May mandate. Yung pong pagiging Senate President, elected din yan ng kapwa nila senador. So saan ba yung pinag-resign si Escudero? Pero wala na tayong magagawa. Yan ay simbolo ng pagkadismaya, galit,
ng mamamayan kasi yung trial po talaga ay hindi ho ginawa ng matagal na panahon. Ilang buwan. Kaya nga ito yung mga taong mga ang ginagamit ay puro mamamayan, taong bayan. Mga hinayupak ito mga ito eh. Ginagamit lagi yung taong bayan. Kung akala ba nila ay talagang pumapanig yung taong bayan sa kanila. Mayroong pumapanig. Pero ilan lang naman. Kahit na siguro Mike Abby magkaroon ngayon ng eleksyon, kahit na napakaraming kaso ang hinaharap ni Vice President Sara Duterte, hindi pa rin kayo mananalo. Talunan pa rin kayo. Kaya ikaw Mike Abby, yung galit mo, yung pagkainggit mo, yung pagka-traitor mo, iiyak mo na lang yan. Iyakin ka. Ikaw yung journalist na sinabi noon ni dating Pangulong Duterte na nasa mga taga-media, na mga bayarang taga-media. Ikaw siguro, isa ka siguro sa mga yun. Kaya ka galit na galit. Kasi natamaan ka noon eh. Nung sinabi ni dating Pangulong Duterte yan eh. Klarong-klaro mga kababayan. Tapos nung isang araw, binaliktad niya pa yung sitwasyon. Yung mga kumakampi daw kay BP Sara Duterte, yung mga vlogger, ay nakinabang daw sa confidential fund ni BP Sara Duterte. Hindi kaya ikaw yung nakinabang, hindot ka? Ikaw yung nakinabang eh, dahil ginagawa mong content araw-araw yan. Ilan ba yung video na ginagawa mo sa araw-araw? Ilan ang social media account mo? Bukod pa sa may tinatanggap ka, sabi ng ating mga kababayan, nababasa natin sa komento, 150,000 kada buwan ang tinatanggap. Maliit yan mga kababayan, 150,000. Mula kay Tamba, maliit yan. Kung tutuusin. Kasi mga kababayan bintang siya ng bintang, banat siya ng banat, pero hindi niya nakikita yung kanyang sarili. Manlamin ka muna. Nakasuot ka na ng salamin, hindi mo pa nakita yung sarili mo. Yun ang mga kababayan, dyan na lang hindi na natin tapusin itong video ni Mike Abby. Alam naman natin na wala naman itong matinong sasabihin. Puro lang naman talaga ito paninira. Malungkot si Mike Abby mga kababayan dahil nga hindi natuloy o nadili na naman itong article of impeachment dahil nga ibinalik sa Kongreso. Ibinalik kay Tambaluslos. Ngayon, palpak yung banat mo. Kasi nga hindi umubra yung pananakot mo. Ngayon, tinatakot mo pa itong si Senate President Chis Escudero na hindi na makabalik. Hindi na tawag nito mga kababayan, hindi na ulit pagkakatiwalaan ng mamamayan. Mamamayan pa talaga ang ginagamit mong tao ka. Yun ang naman, dito na lang muna iyakin ka Mike Abby. At bago tayo magtatapos mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay sinong i-shoutout natin? Shoutout kay Ma'am Berje, very religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Edisa Borvi, kay Velmar Mendoza, shoutout na rin kay Renz Sudoy, shoutout na rin kay Vince All, shoutout na rin kay Domski Marikit Junior, shoutout sa Idol Edison Maliwat, shoutout kay Florentino Sagun, shoutout sa iyo kay Imelda Pascual, Idol, shoutout sa iyo Imelda Pascual, masugid nating taga-subaybay. Maraming salamat. Shoutout rin kay Vivian Martinez at kay Love 6 at Samuel Belia. Juvenal RC, shoutout na rin. At kay Pelmont Landingin. Yun na nga naman, dito lang muna. Once again, this is Ronly TV mo, ingat lahat. God save the Philippines.